Hello mga ka-viewers, welcome back po sa aming channel. Nandito kami ni Dadong sa basement at ayan po, nilipat na namin dito yung mga seeds namin na pinatubo last week. So yung update, so ito po yung mga seeds namin na pinatubo at meron na pong mga ayan o, umusbong na. So ano siya, 9 days. Ayan, 9 days. Yung kamatis natin, anong pangalan na itong kamatis na to pa? Ayan, buti naman inikot. So, ito yung unang tumubo, si Jubilee. Ayan o, mas madami siya. Tapos si Roma, pailan-ilan. Yung wala pa, yung moneymaker. Tsaka yung mga pepper natin, eggplants, wala pa. Pero sa okra, ayan po may tumubo na. Ayan ang okra. At wala pa rin yung ampalaya, bell pepper, tsaka yung chili. So, antayin natin kung mga ilang days sila bago umusbong. Kulang kasi sa heat na sa init. Wala kasi tayong yung painit sa baba. Dapat yung ganon. Parang pad. Heating pad. Ang tawag dun. Mahal din kasi kaya Antayin na lang natin talaga na tumubo sila. Although meron naman po ditong vent para sa, ayan, sa heater. Pero, baka hindi siya enough. So, ayan, ibang plants namin nandyan. At, ayan, bakante lang po yung area namin dito kasi lalagyan nga namin dito ng mga table pagka na transplant na lahat ng mga seedlings. At siguro dadagdagan na lang namin ng ayan, grow light. Kasi yan lang po yung grow light namin. Eh, sa hapon, kumbaga hindi ganun kalakas yung sikat ng araw. Manggagaling dyan sa hapon. So, grow light talaga yung kailangan namin dito. So, ayan po, nag-update lang ako ng konti. Tapos mamaya papakita ko yung taas namin. Ayan, halos inakit namin yung mga plants namin doon na dito din galing sa baba. Kasi, yun nga, maliwanag na doon. Maganda yung sikat ng araw doon. So, nakapwesto sila ng maayos. So, puntahan natin mamaya after namin magkape. Ayan, so ito po yung mga bagong plants namin dito. Ayan yung rubber plant. Diyan namin muna nilagay. Ayan. Tapos, ito nandito to kasi pinapaarawan ko to sa umaga. So, lipat muna natin dito ulit sa kanyang pwesto. Ito din yung aming lemon. At, ayan, dito na nakapwesto yung iba. Ayan. May pinapatubo pala kami dito. Ayan o. Ayan siya. Petunia. Ano pa ba to? Dahlia. Tsaka, atong isa, Morning Glory. So, ay, halang bilis. Meron na siyang, ayan o, tumutubo na. Hindi ko napansin. So, andyan sila. Antayin natin mga ilang days. Lalaki na yan. Ayan. So, ito po yung mga plants namin dito. At ito yung bagong plant stand namin. Ewan ko, kita ba? Ayan o. So, nilipat namin dito yung ibang plants na nasa baba. Ito yung Borrow's Tail. Sa baba galing to eh. Ayan yung isa. Nalimutan ko anong pangalan nito. Ano ba yan? Kalanchoe. Kalanchoe? Ano ba to? Yun. Kalanchoe. Yan siya. So, ayan. Bagong plant din namin yan. At meron po siyang pinatubo pala dito na ano to, yung dahlia na malalaki to. Bale, perennial siya na dahlia. So, sana tumubo. Diba, ang ganda na ng pwesto ng mga orchids namin. At meron pala tong grow light. Para in case, sabi nila, pag bago mag-winter, merong pailaw dito yung, halimbawa, makalipat kami dito ng pinatubo namin na sili, ayan,
pwede namin ilagay dito. Para directly meron siyang pailaw. Para tumagal siya kahit na winter. Ayan. Ito pala. Binigay po to sa amin para ma-revive. Sana ma-revive. Ayan o. Kasi wala na siyang bulaklak. Sana umayos pa siya. Ang ganda kasi yung sikat ng araw dito eh. Ayan, ganyan siya. Parang against the light lang. Kasi nga, sikat na andun. Dito po pala siya magtatanim sa laundry. Kaya pala wala siya dun sa labas. Kasi yung lupa namin, nilagay muna namin dito dahil andito nga yung furnace. So, mas madali siya mag-warm. Ma-maintain yung niya, Temperature niya. temperature ng Hindi manibago yung seeds, no? So, ito po yung, ano nga tawag dito? Sweet Millions. Ayan. Ito yung kamatis na Sweet Millions na sobrang liliit niya. Kaya, ayan. Nung bago magtaglamig, nagka-crack na po kasi yung ano nun, yung mga bunga niya. Parang nag-overripe na ba? So, ang ginawa ko, ayan, nilagay ko siya sa strainer, tapos sinugasan ko lahat ng mga na-overripe na bunga. Tapos, nilagay ko na dito sa paper towel. Eh, nakadikit na. Sabi niya, dyan na lang daw niya i-germinate. Ganyan na lang siya. Ganun na lang gagawin. Binasa na lang niya ng tubig. Ayan. Tapos, ayan, may lupa lang. Ano yan? Tapos, Tambakan mo konting lupa. lupa. Mm. Tama-tama lang kasi. Huwag daw masyadong damihan yung lupa para hindi din mabigat. April pa lang kasi. Kaya yan. So, ganyan lang. Tapos, meron pa po kami dito, buto ng alugbati naman. Galing din po yan dun sa backyard namin. Kaso lang, nung hindi natin masyado na, ano yan pa, no? Nagulayan, no? Hindi. Tapos, ayan, nagkaroon ng bunga. At tinabi lang namin para magkaroon tayo ng magandang tubo. Sana. Gagawin mo doon, ikaw na magdala sa labas. Tapos sprayan mo yung taas. Okay. So, meron tayong gagawin pala. Dalhin natin dito sa labas. Sprayan. Okay. Spray ba? Ayan. So, dito na yung pwesto niyan. Sa lamesa. Diyan ka muna. Wala ka naman tubig dito. Dito yung mga paraphernalia niyang, ayan o, yung pang, ano to, pambuo ng lupa. Ayan. So, meron kami dito. Insecticide. Dati yan nung nagkaroon ng, parang may sakit yung isang plant namin. Yun yung inispray namin. Aray. So, dyan siya. Ito na po yung ating spray. Unti lang kasi basa naman yung tissue kanina eh. Tamang spray lang pa. Ito din. Ano yung nilagay mo dito? Halubati. So, ganyan lang oh. Pag halimbawa nasa ano kayo, malamig na lugar. Tapos, may gantong space kayo. Pwede palang magtanim ng kahit sa mga ganyan lang oh. Mga paso-paso lang. O kaya mga milk container pa no. Mga ganyan. At, ayan, may grow light ka lang. O kaya, yung area nyo is, kagaya ng may bintana na malaki, tapos nandun yung sikat ng araw. Ayan, posible po talaga na pwede kang magpatubo ng mga gulay. Tapos, pwedeng, di ba, pagkakuhanan mo ng, ano mo, kahit pang gisa-gisa mo lang, di ba? Tapos ka lang ng Oo. Makapagpitas ka lang ng mga pang sahog-sahog mo, pwede na. So, kagaya nito, bakante kasi dito. So, pwede talaga namin na ilatag dyan.
yung isa pang lamesa, tapos pagka naglipat na siya sa individual na mga paso para palakihin na niya yung mga seedlings. Ayan, dyan namin ilatag lahat para ayan, makatubo siya ng maayos kasi magiging crowded na siya pagka ganyan, no? Kasi pag lumaki na yung mga yan, lumabas na yung original na dahon niya. Diyan mo na ita-transplant yan pagka medyo lumaki na siya. Maliliit banda dito. Mas maliit dito, tapos individual na siyang nakatanim sa paso na medyo maliliit. Nauna lang kasi ito eh. Nauna lang siya. Pero ito, nauna maitanim, pero parang ang bagal yung magano. Isang araw lang naman siya nauna, diba? Na tinanim. Iba kasi ito, bell pepper, ampalaya, baka matagal talaga silang tumubo. Pati yung chili. Pero okay lang na yun. No rush kasi dami pang snow sa labas. Oo. Hindi mo pa naman mailipat agad dyan pagka halimbawa lumaki na sila. So yung alugbati, dyan niya pala ilagay. Oh, mas maganda kasi yun, no? Natural na sikat, no? Mas warm pati dyan. So, yun. Pwede mo ilipat dyan pa yung iba mong halaman pa. Maganda talaga pag natural light eh. Ang ulo mo yan nakukuhanan ko. So, andyan pa yung iba naming plants, oh. Pero inalis ko na yung iba, inakyat ko na. Pag tinanggal natin yan, nililipat ko yung itim dyan na may cover para Ay, oo. yung kamatis, Maarawan, no? arawan siya. Mas maganda dyan. Truth. Ayan, nagluluto po tayo ng ulam namin na, ayan o, sinigang po na buto-buto. So, ginisa ko na po siya kanina sa sibuyas, kamatis, tsaka bawang. Ayan yung pinagisahan ko sa kawali. At pinalambot ka na rin siya dito sa instant pot. At dahil malambot na, lalagyan ko na siya ng gulay. Tapos yung gulay po namin na available ngayon ay ito lang. Talong. So, nilagyan ko rin ng bagong slice na sibuyas. Dagdag, pampalasa. So, kung ano lang yung available na gulay namin, yun lang po yung lalagay natin. Pero, syempre, bawiin natin sa lasa. Ayan, sinigang mix. Yung kamatis po pala namin na ginagamit sa ngayon, basta mga panggisa-gisa lang, yung pa rin po yung hinarvest namin na kamatis dyan sa backyard. At yun nga, pinrosen lang kasi namin siya bago mag-winter. So, add ko na rin tong bok choy. So, ayan na po yung ating sinigang. Meron na rin yung timpla na konting patis, asin. Tsaka, meron din siyang half na pork cube. Diba? Daanin lang talaga sa lasa para maitawid yung ating ulam. So, konting kulo pa. Meron na tayong masarap na sinigang. Dahil marami tayong kamatis na, yun nga, sabi ko. Ano yan? Mga cherry tomatoes. Tapos, iba-ibang klase ng kamatis na na-harvest namin dyan sa likod ng bahay namin. Okay. Pwede na yan.